Cielo Magno na nagkukunwari na kala mo ay para sa interes ng mamamayang Pilipino. PhilHealth ka pa. Yun pala, pulsa din ang iyong hinahabol, hindi ang pagtatanggol sa mga mamamayan. Umayos ka, Cielo Magno, at ikaw ay pakawala ng mga bulok na politika ng ginawan at mga hilaw na komunista na siyang totoong kinaaaniban mo. Ngayon ay nabuking ka na. Hindi ka na makapakyut. Bagamat sometimes mukhang cute ka, pero ang iyong intensyon ay hindi cute, kundi acute. Ang iyong intensyon ay masama sapagkat gusto mo na ilihis ang totoong isyo. Si Sara Duterte ang ina-address mo, confidential fund. Kung hindi ka ba naman kulukoy, kagaya nila De Lima at nila Trillanes, di ba ang kay Marcos Jr., mahigit 10 billion ang confidential fund niya for 2 years. Ibig sabihin, almost 5 billion every year. O, saan ang report nito? Saan ang mga records nito? Wala! At hindi lang yan. Hindi lang si Sara Duterte po ang may confidential fund. 400 agencies of government ang binabanggit mismo ni Congressman Marcoleta at nagre-resulta sa pagtindi ng krisis pang-ekonomiya na siyang dahilan kung bakit lumalaganap ang bilang ng mamamayang Pilipino na nakakaranas ng kahirapan araw-araw. 63% o 2 sa bawat 3 Pilipino ang nagsasabi na mas lalong mahirap ang buhay nila sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Yan ang totoong survey. Ibig sabihin po, nagpapatotoo ito ng panawagan noong nakaraang State of the Nation Address ni Marcos noong 2024 na dapat asikasuhin niya ang mahigit 10 milyong pamilyang Pilipino na nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger o pagkagutom o kakulangan ng pagkain sa araw-araw. Yan po ay mga konkreto at hindi ginagawang kwento, kundi totoong buhay at kamatayang sakripisyo na nararanasan ng mamamayang Pilipino simula nang umupo ito ang inutil at walang direksyon na gobyerno ni Marcos, kundi puro politika. At ang inuuna ay ang mga barkada niyang mga milyonaryo, bilyonaryo at mga oligarkong walang pakialam sa ordinaryong mamamayang Pilipino na nag-iikahos at nagsusumikap na makapag-survive ng isang araw sa isang buhay nila. Malinaw po na ang problema ng bansa ay hindi si Rodrigo Duterte o si Sara Duterte because they are not running the government. Rodrigo Duterte is no longer the president. Sara Duterte is just the vice president. Ang poder, kapangyarihan, pundo at programa at otoridad ng gobyerno nasa kay Marcos. Therefore, kung palpak, bulok at walang direksyon ang gobyernong ito, huwag niyang isisiyan sa taong bayan o kay former President Duterte o kay Sara Duterte sapagkat ang lahat ng kapangyarihan, akses sa pundo, programa, direksyon ay nasa kamay niya bilang Pangulo ng Bansa. Kung hindi niya kayang tugunan ang mga totoo na mga isyo ng kagipitan at kahirapan ng mamamayang Pilipino, walang dahilan na manatili pa siya sa puder sapagkat ang obligasyon ng Pangulo ng Bansa, pamunuan ng tama at matuwid ang gobyerno at dalhin sa kaunlaran at kapayapaan ng buong bansa. Subalit simula nang umupo si Marcos Jr., mga kaibigan, mga kababayan, kaguluhan sa politika dahil ang inatupag nito ay ang pananatili sa puder lagpas pa sa 2028 at hindi ang pagbibigay katuparan sa sinasabi nila na pag-unlad at pagiging secured ng ating bansa. Mantakin nyo mga kababayan, tatawagin ni Marcos na destabilizers ang mga tao, ang taong bayan na nagpo-question kung paano nila hinukos-pokos, inistapa at ginawang chapsuy ang budget for 2025.
malinaw po na ang palusot ni Chis Escudero at ni Stella Kimbo ay hindi po tumutugma sa katotohanan. At ang sinasabi nila na nagsisinungaling si Rodrigo Duterte at si Congressman Ungab sa pagbubulgar ng anomalya at kabuluktutan dito sa budget ay napatotohanan tama ang ibinulgar at ibinunyag tungkol sa utos-pokos ng budget na ito. Una,